Diskumpiyado si Rachel sa asawa niyang si Javier, kaya nag-check-in siya sa hotel na pagmamay-ari nito. Nagpanggap din siyang lalaki para ito ay mahuli. Sa pagsunod sa asawa at paghahanap ng ebidensya na may babae nga ito, ay ang bellboy na si Barry ang nakahuli sa kanya. Ang akala niyang pagbubuking ng empleyado sa kanya, hindi nangyari dahil pinagtakpan siya nito. At nang kailanganin ng dagdag na bellboy, ay nagpatulong siya sa binata, lalo na't maingat ang asawa pagdating sa itinatago nitong babae. Nang makapagtrabaho sa loob ng hotel, doon niya nalaman ng kalukuhan ni Javier. Nakilala niya ang babae nito, ang kasosyo sa negosyo na si Veronica. Nag-ipon siya ng mga ebidensya sa pakikiapid ng asawa at pinakalat iyon sa hotel na ikinasira ng hindi lang imahe nito pati na rin ng negosyo. Doon niya hiniwalayan si Javier at umalis nang hindi nito alam na siya ang may dahilan ng lahat. Lumipas ang araw, bumalik siya para isampal dito ang annulment papers. Marahang nagmulat ng mata si Rachel. Naramdaman niya ang pag-alog ng kama matapos tumunog ang cellphone ng asawa. "Bakit ka ba tumatawag ng ganitong oras? Alam mo namang kasama ko siya." Kahit mahina ang boses ni Javier, nanuot iyon sa kanyang tenga. Naging mahigpit ang kapit niya sa kumot na nakatabing sa kanya. Nang maramdamang bababa ang asawang bumangon sa kama, kunwaring pupungas-pungas siyang bumaling dito. "Saan ka pupunta?" Marahan siyang nilinga nito. "Gabi na ya." Sinulyapan niya ang hawak nitong cellphone na nakatapat sa tenga. "Sino bang kausap mo?" Akma siyang babangon pero mabilis siya nitong pinigilan. Nakangiti si Javier nang hawakan siya sa magkabilang balikat at ibinalik sa pagkakahiga. Basang-basa niya ang kabasang ngiti nito. "It's nothing, babe. Tawag lang sa hotel." "May problema ba sa La Vista?" Pagtukoy niya sa 5-star hotel na pagmamay-ari ng pamilya ng asawa. "Meron, pero hindi naman emergency. Sasagutin ko lang tong tawag at babalik din ako, okay?" Tumango si Rachel. Pinanood na lang niyang pagbaba sa kama ni Javier. Nang makalabas ito ng kwarto, agad siyang bumangon. Sino bang tinatago mong babae? Magkasalubong na mga kilay niyang tanong. Hindi naman siya ipinanganak kahapon para hindi malaman ang mga senyales na ipinapakita ng asawa. Simula sa panlalamig nito sa kanya, sa pagpasok sa trabaho ng maaga, ganun na rin ang pag-uwi nito ng late. Pati ang mga lihim na pagtawag sa cellphone nito na hindi magawang sagutin ni Javier, nakaharap siya. Alam niyang may kababalaghang ginagawa ang asawa. "Ano? Nambababae ang asawa mo?" Napairap si Rachel. Bumaling sa labas ng glass wall ng coffee shop ng best friend na si Claudette. "Ay di hiwalayan mo na. Noon pa man talaga hindi nakatiwa-tiwala yang si Javier." Natigilan ito nang balikan niya ng tingin. "Sorry pero totoo naman BFF." "Prangkahan na tayo. Sa dami nang nanliligaw sa'yo na gwapo at mabait nung college tayo, nararamdaman kong yan ang hindi matino. Pero dahil alam kong mahal mo siya, sinuportahan kita, diba? Tingnan mo, hindi nga ako nagkamali sa lalaking yan. Mas galit pa si Claudette kaysa kay Rachel. Nasapo naman niya ang noo." "Anong balak mo?" Huminahon ng kaibigan. "Hindi ko alam. Oo, sigurado ko nagloloko siya pero wala akong hawak na ebidensya." Sabay silang napahinga ng malalim. "Kumprontahin ko kaya? BFF, walang kriminal na umamin sa kasalanan niya. At saka yung mga lalaking may ginagawang kalukuhan, kahit isabit mo yan pati warik, hindi aamin ang mga yan. Ikakamatay nila yon." Araw-araw siyang maagang pumapasok. Gabing-gabi naman siyang late umuwi. Hindi siya tumatawag kahit break time. Kapag darating siya sa bahay, cellphone at laptop lang ang inaatupag niya. Sunod-sunod niyang kwento sa routine ng asawa. Sigurado yan BFF. May babae ang walang yamong asawa. Dugtong ni Claudette, hindi nito mainom-inom ang kape sa ibabaw ng mesa. Ganyan na ganyan ang napapanood ko sa mga teleserye. Anong dapat kong gawin? Ipinatong ng nag-aalalang si Rachel ang mga braso sa ibabaw ng mesa. Anong gagawin ko sa asawa ko? Hulihin mo. Pero paano? Lumapit din ang kaibigan para harapin siya. Una mong hulihin yung babae. Kapag alam mo na kung sino siya, madali nang hulihin yung asawa mo. Patuloy na payo nito na ikinatango niya.
Hindi siya kumibo para makapag-isip. Napaangat lang siya ng tingin nang magtanong si Claudette. Kapag nahuli mo nga ang kirida ni Javier, anong gagawin mo? Nagulat ito nang nakabilog ang kamao niyang hinampas iyon sa mesa. Matapang niyang itinitig ang mga mata sa malayo. Pareho ko silang ibibitin pati warik. Kaya hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikilala ang babae ni Javier. At kapag nahuli ko sila, pagbabayaran nila ang kalokohang ginagawa nila. Tumayo na si Rachel. Saan ka pupunta niyan? Sa La Vista. Napatayo na rin si Claudette. Ano namang gagawin mo ron? Ngumisi si Rachel. Surprise visit. Isinakbit na niya ang bag niya. Diyan ka na muna. At baka ngayong araw, mahuli ko na ang Javier na yon at ang ahas na pumupulupot sa kanya. Naglakad na siya nang magpahabol ang kaibigan. Kung kailangan mo ng rest back para ubusin ang buhok ng babae niya, tawagan mo ko Desidido ang kanyang anyo bago tuluyang lumabas ng coffee shop. Natagpuan niya ang sarili sa tapat ng isa sa mga sikat na 5-star hotel sa Maynila, ang La Vista Hotel. Pagmamay-ari ito ng pamilya nila Javier. Dahil nag-iisang anak ang kanyang asawa, ito ang nakamana ng kilalang hotel. Siya naman ay dating empleyado, pero huminto nang ikasal sila nito noong nakaraang 2 taon. At hindi siya makapaniwala na sa 2 taon pa lang na pagsasama, makukuha na ng asawa ang siya'y lukuhin. Padabog niyang binuksan ang pinto ng kotse at bumaba. Good morning, Ma'am Rachel. Bati ng mga nakakasalubong niyang empleyado. Sa elevator siya dumiretso. Agad niyang pinindot ang huling floor kung nasaan ang suite ng asawa. Sandaling huminto ang elevator bago nagbukas. Nagsalubong ang tingin nila ng babaeng sasakay. Veronica? Ma'am Rachel, nauutal pa nitong bati na parang naistatwa sa pagkakatayo nito. Hindi ka ba sasakay? Tanong niya rito na natulala nang siya ay makita. Sasakay, nauutal nitong sagot. Ngumiti pagkatapos ay pumasok sa loob. Napuno ang elevator ng matamis na pabango nito. Naging tahimik sila sa loob bago sinulya pa ni Rachel ang dalagang colleague at general manager ng hotel. Kaibigan din ito ng pamilya ng asawa. Anong floor ka? Tanong niya rito nang ilapit ang daliri sa bota ng elevator. 40. Maliit siyang napakurap. Sinalubong ni Veronica ang mga mata niya at ngumiti. Top floor? Sa suite ng asawa ko? Sunod niyang paninigurado. Yes. Napatitig siya sa labi nitong pulang-pula at may ngiting hindi niya maipaliwanag. Pilit na rin siyang umiti bago gigil na pinindot ang button habang nakatitig pa rin kay Veronica. Dumiretso si Rachel ng tindig at itinuon ng mga matang tuwid sa pinto ng elevator. Ngayon lang yata ulit kayo bumisita rito sa La Vista simula nang ikasal kay ni Sir Javier. Basag nito sa katahimikan. May problema ba kayo, ma'am? Sadyang hindi niya ito tinapunan ng atensyon. Kung may problema kaming mag-asawa, sa amin na lang yon. At bakit mo naman naisip na may problema kami? Doon niya nanilinga si Veronica. Ngumiti pa rin ito. Katulad ng sinabi ko, ngayon lang kayo ulit bumisita rito sa hotel. Gawain lang yan ng babae na may problema sa trabaho ng asawa niya. Nanipis ang labi ni Rachel. Sasagot pa lang siya nang lumabas na ito nang magbukas ang elevator. Habang naglalakad, sinundan niya ito ng tingin. Hapit na hapit ang suot nitong maikling palda habang natatakpan lang ng suit ang sexy na pang-itaas. Hi, good morning sir. Agap ni Veronica. Mula sa likuran, nakita ni Javier ang asawa. Naging alangan ang ngiti nito. Tumaas naman ang kilay ni Rachel. Nakita niya ang kaba sa mukha ng asawa nang dahan-dahang tumindig mula sa swivel chair. May kahulugan itong sinulyapan ng dalaga. Nang magdiretso siyang maglakad palapit sa mesa ni Javier, ay nabangga niya ang general manager na ikinaismid nito. Babe, padabog niyang ibinaba ang bag sa ibabaw ng mesa. Oh, ba't parang nakakita ka ng multo? Tanong niya sa asawa. Nakita niya ang panginginig ng kamay nito. Siyempre, ngayon ka lang ulit bumisita rito sa hotel. Bakit parang hindi ka masaya? Of course not. Lumapit si Javier sa kanya bago siya niyakap. Nang humarap ay naroon pa rin ang kaba sa mukha nito. Nilinga ni Rachel si Veronica nang kumapit sa braso ng asawa. May kailangan yata ang general manager. Sa kabila ng magandang ngiti nito, alam niyang sarkastiko yun.
Bago bumaling sa asawa niya, ay may inabot na folder. Sir, you just need to sign this document from the finance department. Nakatigwas ang isang kilay niya nang tingalain ng asawa. Naroon pa rin ang panginginig ng kamay nito nang tanggapin ang inabot ng dalaga. Thank you, Veron. You're welcome, sir. See you later. Paalam ni Veronica. Nakangisi ito nang sulyapan siya. Mauna na po ako, ma'am. Kaswal itong tumalikod. Nang malingunan ni Rachel ang asawa, ay habol tingin ito sa umalis na general manager. Buwisit siyang kumalas dito at pasimple itong siniko sa sikmura. Nakangiwing nahawakan naman ni Javier ang tiyan bago sinalubong ang tingin niya. Anong oras ang tapos ng trabaho mo? Seryosong tanong niya. Itinuwid ni Javier ang likod bago sinulyapan ang suot nitong relo. May imimit pa akong VIP guest ng hotel. Sinong kasama mo? Si Veron. Kusa itong napahinto. Siya naman ay wala itong emosyong pinagmasdan. Si Veron. She's the general manager. Siya ang kailangan na kasama ko na i-welcome ang mga guest ng hotel. Paliwanag ni Javier habang nakikita niya sa suot na suit ang pagtaas-baba ng dibdib nito. Pinakatitigan niya ang mga mata ng asawa bago ngumiti. Naiintindihan ko. Napatango naman si Javier at tila lumuwag ang paghinga. Pagkatapos noon, kayong dalawa na lang ang magkasama. Natigilan sandali ang asawa. Paanong kaming dalawa lang? Patawa-tawa nitong sagot. Pero naglaho rin yun nang makitang seryoso ang kanyang anyo. We will also be with the director of sales marketing and the PR manager. Umuwi ka pagkatapos ng trabaho. Maliwanag ba yun? Oo naman, sandali nga. Tumaas lang ang isang kilay ni Rachel. Bakit ba ganyan ang tono mo, babe? Ngumiti ang asawang yumakap sa kanya. Nagkakaganyan ka ba dahil ilang buwan na akong busy dito sa hotel? Paglalambing nito habang siya ay yakap-yakap. I'm sorry, babe. I told you already. I need to make sure everything is going well here in La Vista. Pilit siyang hinarap nito at hinalikan sa pisngi. I'm really sorry. Don't worry, babawi ako, babe. At habang pinagmamasdan ni Rachel ang asawa, hindi niya maramdaman ang sensiridad nito. May kakaiba sa mga mata ni Javier. Parang may tinatago. Hanggang sa muling may kumatok. Naroon ang nakangiting si Veronica. Napatingin siya sa asawang marahang siya'y binitiwan. Sir, on the way na raw po ang mga VIP guest. Nilingon niya si Javier na hindi alam kung anong kukunin. Nagmamadali itong nagpaalam sa kanya. Sige na, babe. I'll see you. Mabilis na umalis ang asawa. Nauna pa ito kay Veronica na nakangisi siyang nilingon. Naikuyom niya ang mga kamay nang mawala sa paningin niya ang mga ito. Sino? Si Veronica? Kasalukuyang kausap ni Rachel sa earphone si Claudette habang siya'y nagmamaneho. Oo, ibang nararamdaman ko sa babaeng yun. Noon pa man alam natin kung anong klaseng babaeng yan. Anong gagawin mo ngayon? Tanong ng kaibigan. Hindi ko basta masabi kay Javier dahil alam ko kung gaano kahalaga ang hotel sa kanya. Sagot niya habang paliko na sa kanilang village. Kung ganon, habang buhay niyang irarason sa iyo ang hotel habang nambababae siya? Gigil niyang inihinto ang kotse. Yun ang hindi ko hahayaan. Kahit anong mangyari gagawa ko ng paraan para malaman ko kung anong relasyon na mayroon silang dalawa. Kung yun ngang Veronica na yun ang kinalulukohan ni Javier, malalaman at malalaman ko yun. Paninindigan niya. Kahit anong mangyari nasa likod mo ko BFF. Kung kailangan mo nang uubos sa buhok ng haliparot na yun, darating ako. Rinig niya ang gigil sa boses ni Claudette at suporta ng kaibigan. Salamat, Claudette. Pagod na pumasok sa gate si Rachel. Tiningala niyang malaking bahay. Marangyang buhay nga ang binigay sa kanya ni Javier, pero hindi naman ito naging tapat sa kanya. Naiiyak siyang napaupo. Anong gagawin niya sa magandang buhay na mayroon sa harap niya kung may kasamang iba ang kanyang asawa? Nang pumasok sa kwarto, nasulyapan niya ang polo na ginamit ni Javier. Kinuha niya yon at tiningnan. Sumamuyo ang amoy ng pabango doon. Pabango ng babaeng pamilyar sa kanya. Sinulyapan niya ang marami pang maruruming damit ng asawa. Nagmamadali niyang kinuha ang mga yon at tiningnan isa-isa. Pare-pareho ang amoy nun. Naroon din ang marka ng pulang lipstick sa kwelyo. Dahan-dahan pa si Javier habang isinasarado ang pinto ng kwarto. Nanlalaki ang mga mata nito nang magbukas ang ilaw. Otomatiko pang napalinga. Bakit ngayon ka lang?
Naroon ang nakatayong si Rachel sa tapat ng kama at nakahalukip-kip. Agad nang umiti ang asawa. "Babe," lumapit ito, akmang hahalik sa kanyang pisngi nang sadya siyang umiwas. Marahan na sinalubong ni Javier ang mga mata niyang walang emosyon. "Tinatanong kita." "Napasarap kasi ang kwentuhan namin ni Mr. Gomez, yung VIP guest ng hotel. Kababalik lang kasi niya ng Pilipinas kaya marami siyang kwento." Nagsimula na itong maghubad ng polo na kanyang hinablot. "What's wrong with you?" Humarap ang nakakunot noong si Javier. Akmang aagawin iyon pabalik pero mabilis siyang tumalikod. Nagmamadali niyang tiningnan ang kwelyo ng polo. Napangiti siya sa inis bago hinarap ang asawa. Naka-lipstick pala si Mr. Gomez. Sa pagkabigla, hindi ito nakasagot. "Aminin mo nga, Javier, may babae ka ba?" Kitang-kita niya itong naging tensyonado. "Niloloko mo ba ako?" "Of course not." May luha siyang napakunot noo sa mas malakas na boses ng asawa. "Wala akong babae. Yun ba ang iniisip mo sa akin?" Ito pa ang galit na lumapit sa kanya. "At anong gusto mong isipin ko? Gabi ka nang umuwi. Lagi kang may katawagan sa cellphone." "Nagtatrabaho nga ako sa hotel. Ano bang hindi mo maintindihan doon?" Itinulak ni Rachel ang balikat ni Javier. "Hindi ako naniniwala sa'yo. Sinong babae mo, ha?" "What are you saying?" Muli niya itong galit na tinulak habang natulo ang mga luha. "Sinong babae mo?" "Stop accusing me." Hinahampas-hampas niya sa likod si Javier. "Sino? Nasa hotel ba? Empleyado mo ba? Nasa executives? O si Veronica?" Napaatras siya ng suguri nito. Hinuli ang mga braso niya at gigil siyang pinakatitigan. "Napipikon na ako sa'yo. Para ka ng baliw kakahinala. Wala ka namang ebidensya." Pilit na bumitaw si Rachel sa pagkakakapit ng asawa at ngumisi. "Tama." Sang-ayon niya rito. Tumangu-tangu pa siya. "Wala pa akong ebidensya. At kung mayroon, siguradong hindi ka na makakapagsinungaling pa. Kahit anong gawin mo, wala kang makikita." "Bakit? Ganun ba kayo kagaling magtago ng kirita mo?" Tumigas ang anyo ni Javier. "Bahala ka sa buhay mo. Diyan ka na nga." Hinablot nito ang polo at lumabas ng kwarto. Siya naman ay marahang napaupo sa kama. Doon lang bumuhos ang marami niya pang luha. Sa harapang pagtanggi ng asawa, mas lalo lang nitong pinatunayan na tama ang kanyang hinala. Napakawalang ya talaga ni Javier. Kabubukas pa lang ng restaurant ni Claudette, naroon na si Rachel. Kitang-kita kung nagsisinungaling siya pero wala siyang inamin. Stress niyang sumbong. Ganun talaga ang nasusukol. Hahanap at hahanap ng lulusutan. Paano kaya ako makakapasok sa hotel? Putol niya sa kaibigan. "Ano?" Lumapit siya sa mesa. "Nasa hotel ang babae ni Javier at kailangan ko siyang makita nang hindi nila ako nakikilala." "Parang mahirap yun, BFF. Wala ka namang superpowers. Hindi mo naman kayang maging invisible." Inis siyang napasandal sa kinauupuan niya. "Yun lang ang paraan para hindi nila ako makita." "Your coffee, Miss Rachel." Dumating ang isang waiter. Ipinatong ang kape sa ibabaw ng mesa. Tiningala naman iyon ni Rachel at napangiti. "May naisip na ako. Papasok ako ng hotel." "Papasok ka ng hotel?" Bulalas ni Claudette. Nakangiti siyang tumango. "Paano mo gagawin yun? Paano mo sila mahuhuli sa ganoong paraan? Magpapanggap akong ibang tao." Mas naguluhan lang ang kaibigan. "Heto, ma'am." Isang lalaki ang naglagay ng folder sa ibabaw ng lamesa ni Rachel nang humapon. Naroon pa rin siya sa coffee shop ng kaibigan. "Salamat. Tatawag na lang ako kapag may kailangan pa ako." "Sige po, ma'am." Nang umalis ang lalaki, nagtatakang lumapit si Claudette sa kanya. "Sino naman yun, BFF?" Nagmamadaling binuksan niya ang folder. Napangiti siya nang makita ang naroon. "Ano ba yan?" "Mga requirements na ipapasa ko sa hotel." Inabot niya sa kaibigan ng isang papel. "Sandali, ikaw ba to? Hindi ba lalaki to?" Pinakatitigan ni Claudette ang litrato. "Tsaka na ako magpapaliwanag. Aalis na ako." Agad siyang tumayo at umalis. Sa La Vista ang tungo niya. Dahil wala ang asawa at nasa meeting sa labas ng hotel, naghintay siya sa loob ng suite nito. Nang bumukas ang pinto makalipas ang ilang minuto, napunit ang ngiti ni Javier nang siya ay makita. Nilinga nito ang kasunod na si Veronica. "Mamaya na lang tayo mag-usap." Bili nito. "Yes, sir."
Tinanaw pa si Rachel ng general manager. Hi ma'am, plastic ang ibinigay niyang ngiti rito. Nang tuluyan silang maiwan mag-asawa, tinungo ni Javier ang kanyang swivel chair. Baka kung ano na naman ang isipin mo. Veron and I are talking about the hotel branch. Naiintindihan ko naman. Agad na nagtaas ng muka ang asawa. Ngumiti naman siya rito. Pasensya ka na sa mga naiisip ko lately. Alam ko naman na ginagawa mo ang lahat para sa hotel. Kaya, tumayo si Rachel, nagtungo sa likod ng silya nito. Simula ngayon, hindi na kita paghihinalaan. Nasulyapan niya ang refleksyon ng asawa sa babasaging mesa. Abot hanggang tenga ang ngiti nito. Really babe? Tanong ni Javier nang hawakan siya sa mga braso na nakaikot sa leeg nito. Gustong-gusto niyang sikipan yon para hindi na ito makahinga at makapangloko. Naisip ko rin na magtrabaho para naman malibang ako. That's a great idea. Sambit ni Javier na tumindig para harapin siya. Peke ang naging ngiti ni Rachel. Papasok muna ako sa coffee shop ni Claudette. Maganda talaga ang naisip mo, babe. Pigil ang inis niya nang pagmasda ng asawang bakas na bakas ang tuwa sa anyo. Doon ka muna para naman maaliw ka. Kaya lang hindi tayo madalas magkikita. Nilungkutan niya ang tono. Ayos lang yun. Tumaas ang kilay niya sa pagsasawalang bahala ng asawa. We'd been together for 5 years before we got married. Hindi ka ba nagsasawa na palagi tayong magkasama? Biro pa nitong tanong. Nakangiti siyang pinagmasdan ni Javier pagkatapos ay siya'y niyakap. Thank you, babe. Padabog niyang tinapik ang likod nito. Kung akala ni Javier, sumuko na siya sa panguhuli niya rito sa babaeng nito, nagkakamali ang asawa dahil nagsisimula pa lang siya at hindi nito malalaman ang gagawin niya. Ano, BFF? Magpapanggap kang lalaki? Tinungga ni Rachel ang bote ng wine habang magkaharap sila ni Claudette. Hinalungkat pa nito ang mga binili niyang hair wig, damit at gamit panlalaki na nasa bag. Paano mo siya huhulihin sa ganoong paraan? Nakaisip na ako ng gagawin. Ibinaba niya ang hawak. Ihaharap ko sa lahat ng nasa hotel at buong mundo kung anong klase ang boss nila at kung sino ang kirida ng asawa ko. Nagmamadali sa pagtakbo si Rachel sa labi ng hotel. Napapreno ang madulas-dulas niyang mga paa nang mapatapat sa bell captain ng hotel ng La Vista. Good morning, bell captain. Nang magtaas ng muka ay binasa niya ang nameplate nito bago pinagtagpo ang kanilang tingin. Bell captain Barry, dugtong niya. Tapos na ang hotel tour mo at introduction sa mga hotel staff. Aasahan ko na magiging maayos ang unang araw mo sa trabaho. Yes, captain. Naglakad si Barry. Huminto sa tapat ng bagong bellboy ng hotel. Mas mababa ito ng ilang pulgada. Manipis din ng hamak ang katawan at maamo ang muka na para bang isang babae. Ang mga mata nito ay para ring minsan na niyang nakita. Napaatras si Rachel nang silipin ng kaharap ang muka niya. Kaya mo bang magbuhat? Napaubo siya nang tapikin nito ng malakas ang likod niya. Kaya mo bang buhatin ang mga bagahe ng guest? Kayang-kaya po, Captain. Ihatid mo rin sila sa mga kwarto nila. Bibigyan mo sila ng impormasyon ng mga facilities at service ng hotel. Kailangan mo rin siguraduhin na maayos at malinis ang lobby. Ganoon na rin ang entrance. Pigil-pigil ni Rachel ang hininga habang umiikot sa kanya si Barry. Para bang pinag-aaralan ng kabuuan niya. Sana lang talaga hindi ito makahalata na nagpapanggap lang siya. Nagulat pa siya nang muli itong magsalita. Kilos na. Yes, Captain. Natatarantang sagot niya. Mabilis na naglakad patungo sa entrada ng hotel. Agad siyang lumapit sa mga guest na dumating. Good morning, ma'am, sir. Magaan na bati niya sa mga ito. Hanggang sa mapatingin siya sa sumunod na humintong kotse. Bumaba mula roon ang asawa, kasunod si Veronica. Ngiting-ngiti ang mga ito at magkadikit nang maglakad papasok sa entrance. Nasa front desk na ang mga hotel guest habang ang nakalukot na noon na si Rachel ay pinanonood ang pagpasok ng asawa at ng dalagang general manager. Nang mapatapat sa kanya si Veronica ay sadya at pasimple niyang iniharang ang paa. At dahil walang kaalis-alis ang tingin nito sa kanyang asawa, otomatiko itong natalisod pero naroon agad si Javier para ito ay alalayan. Are you okay, Veron? Sinulyapan niya ang kamay ng asawa na komportabling nasa bewang ng dalaga. Akma siyang magsasalita nang mapalingon sa kanya si Veronica. Are you blind? Nang magtama ang mga mata nila,
ay napakunot noo ito. Otomatiko naman siyang yumuko at baka makilala siya nito. Wait, he looked familiar. Nahigit niya ang hininga habang pirming nakayuko. Look at me, stupid. Ma'am Veronica. Pailalim na tiningnan ni Rachel ang lumapit na bell captain. Ma'am sir, pagpasensyahan niyo na ho si Rico. Siya ho ang bagong bellboy natin. Rico? Ulit ng general manager. Yes ma'am, ako na ho ang bahala sa kanya. Dapat lang. Let's go Veron. Kitang-kita ni Rachel kung paano inilapit ng asawa rito ang braso na hindi man lang siya tinapunan nito ng tingin. Nang maglakad ang mga ito'y akma siyang hahakbang pero humarang si Barry sa kanyang daan. Saan ka pupunta? Hinila nito ang luggage cart. Pilit pa niyang tinanaw sina Javier at Veronica. Trabaho na, untag ni Barry. Wala siyang nagawa kung hindi buhati ng isang bagahe. Ipinatong niya iyon sa luggage cart at nang buhati ng isa pa, natigilan siya sa bigat nun. Napatingin siya kay Barry nang kunin yon at seryosong ipatong sa cart. Dalhin mo na yan sa floor nila. Kumilos ka na at kung ayaw mo matanggal ngayong unang araw mo pa lang. Yes, Captain. Tulak-tulak ni Rachel ang luggage trolley. Nagmamadali siya nang makarating sa floor ng mga guest. At habang nasa pinto, natanaw niya si Veronica sa dulong pasilyo. Dahil walang tao, mabilis pero maingat niya itong sinundan. Nagtungo ang dalaga sa veranda. Nagtago siya para ito'y pakinggan. Magkasama lang tayo kanina. And yet, you miss me already? Nang silipin ni Rachel si Veronica, ay nakatapat ang cellphone nito sa tenga. Ngiti-ngiti ito bago maarting nagtanong. So, are you free tonight? Nanginginig ang laman niya dahil sigurado siyang ang asawa ang kausap nito sa kabilang linya. Mabilis niyang kinuha ang cellphone nang iangat nito ang isang kamay na may hawak na sigarilyo. Hindi ka lang nakikipagharutan sa may asawa ng may asawa. Naninigarilyo ka pa sa loob ng hotel at sa oras pa ng trabaho. Bulong niya. Don't worry, pupunta na ako dyan. Magdadala ako ng fake documents for you to sign para kung dumating man ang asawa mo, may dahilan ako kung bakit ako nasa loob ng suit mo. Sa pag-ikot ni Veronica, ay otomatikong napasandal si Rachel para magtago. Lumaki ang mga mata niya nang makita sa harap si Barry. Bakit iniwan mo basta ang luggage cart sa? Agad niyang tinakpa ng bibig nito at nang marinig ang takong na suot ng sandals ng general manager, agad niyang hinablot ang kamay ni Barry at hinila. Kasukasunod nila ang hila-hila nitong trolley. Tumakbo sila sa pasilyo. Nang makalampas si Veronica, hinihingal siyang napakapit sa luggage cart. Ano bang problema mo? Hinahabol niya ang hininga nang lingain ng binatang empleyado. Malaki. Kusa siyang natigilan nang matitigan ng bell captain na kasama. Mabilis ang pagtaas ng dibdib ni Barry habang nakapamewang at matapang ang tingin na pinagmamasdan ng bagong bellboy. Pasensya na, Captain. Unang araw mo pa lang dito, sakit ka na sa ulo. Gusto ko lang sanang humingi ng dispensa kay Ma'am Veronica tungkol sa nangyari kanina. Bumalik ka na sa trabaho mo. Seryosong awat nito sa kanya. Yes, Captain. Tumalikod siya at itinulak ang luggage cart. Habang naglalakad, ay inilabas ni Rachel ang cellphone mula sa suot na uniforme. Napangiti siya nang makita ang mga nakuhang litrato ni Veronica na magagamit niya laban dito. Napahinto lang siya ng matanaw ang asawa. Palabas ito ng hotel, sumakay ng kotse at saka umalis. Maya-maya ay si Veronica ang nakita niya. Nakasunod nitong lumabas at sumakay ng sasakyan. Nagmamadali niyang itinapat ang cellphone sa tenga. Ito na ang pagkakataon niya para alamin kung magsisinungaling ang asawa. Hello? Nasaan ka? Nandito ako sa hotel, babe. Kumurap ang mga mata niya. Muli niyang nilinga si Veronica na nakatingin sa rearview mirror at nilagyan ng lipstick ang pulang-pula ng labi. Rico? Bell Captain? Nakasalubong ni Rachel si Barry kung kailan pasakay na siya sa elevator para magtungo sa suit ng asawa. Sinulya pa nito ang suot na relo. Out mo na kanina pa. Magdo-double shift po ako. Nawala ang ngiti niya nang humakbang dahil humarang si Barry sa kanya. Masyado ka namang masipag. Hardworking po talaga ako, Bell Captain. Kaya kahit shift nyo, ako na ang kukuha kung kailangan ninyong mag-absent. Mauna na po ako. Sumaludo pa siya rito bago nagmamadaling sumakay ng elevator. Nang makarating sa suite ng asawa,
Agad siyang naghalungkat sa table nito. Natigilan siya nang sa pagbukas ng drawer nito, bumungad sa kanya ay ang isang litrato. Marahan niyang kinuha yun. Naroong nakangiti si Veronica kasama ang kanyang asawa. Naalala niya noong nakaraang buwan. Nag-out of the country ito kasama ang general manager para sa isang conference. Mga walang ya talaga kayo. Gigil niyang sabi nang lukutin ang litrato. Alerto siyang napatingin sa pinto nang marinig na may parating. Binuksan ni Javier ang pinto, kasunod si Veronica. Sigurado ka bang dito na lang tayo? Kailangan nandito tayo. The front office manager informed me about the arrival of a government official guest and his family. Apparently, that was something you forgot as a general manager. Rinig niya ang kaswal na tono ng asawa sa kapabayaan sa trabaho ng general manager pamandi ng hotel na to. It's because I'm excited to see you. Maarting sagot naman ng dalaga. Si Rachel, gigil na nakatago sa ilalim ng mesa ni Javier. Nakatupi ang magkabilang tuhod niya. Sinulyapan niya ang sarado ng drawer. Nangihinayang siyang hindi pa nakuha ang iba pang litrato na magagamit niyang ebidensya. Napapikit siya nang marinig ang palapit na yabag ng asawa dahil sigurado siyang makikita siya nito. Nang magmulat ay nakita niya ang uso ng itim na sapatos nito. Excuse me, sir. Napakunot noo si Rachel nang marinig ang pamilyar na boses, si Barry. I was instructed po ni Ma'am Ida na inform kayo. Nasa baba na po si Congressman David. Maliit na sinulyapan ni Javier si Veronica na pasimpleng itinago sa likod ng bote ng wine na daladala. Thank you, Barry. You can go. Sagot ng asawa. Yes, sir. Nagpatiuna ng maglakad si Javier, kasunod ang dalaga. Napahinga naman ng malalim si Rachel. Sapu-sapu niya ang dibdib hanggang sa matigilan dahil may tumabing sa anino sa liwanag na nasa tapat niya. Barry? Naroon ang Captain Bellboy na nakatungo sa kanya. Sandali, sambit niya nang hilahin siya nito palabas sa mesa ng asawa. Anong ginagawa mo sa suite ni Sir Javier? Para siyang lalaking binitbit at binitiwan nito sa pasilyo nang sila ay makalabas. Hawak-hawak niya sa magkabilang kamay ang peking buhok at bigote sa takot na mahulog. Tinatanong kita, teka magnanakaw ka ba? Hindi. Hindi ako ang totoong magnanakaw. Kung hindi si Veronica. Naging bulong na lang yun kahit gusto niyang ipagsigawan. Sandali nga, paano mo nalaman na nandun ako? Sinusundan mo ba ako? Makinig ka, Rico. Napayuko si Rachel nang lumapit sa kanya si Barry. Isa pang pagkakamali, papatanggal na kita. Gusto niyang matawas sa narinig. Sigurado siyang hindi magiging ganito ang trato ng binata sa kanya. Kung malalaman nitong siya ang asawa ng may-ari ng hotel. Oo na, sir. Magtatrabaho na ako. Inis siyang naglakad. Nakita niyang pabalik na sina Javier at Veronica. At nang lumingon ng dalaga, pasimple nitong hinawakan ng palad ng kanyang asawa. Agad na nag-ipon ng mga luha ni Rachel. Kitang-kita niya ang kamay ni Javier na may suot pang wedding ring nila na kumapit sa kalaguyo nito. Bago pa man makalayo ang mga ito, kahit may luha, kinuha niya ang cellphone at kinuhanan iyon ng litrato. Bagsak ang mga balikat niya nang maupo sa isang cubicle ng CR. Pagod niyang hinubad ang suot na wig bago itinapat ang cellphone sa tenga. Hello babe, pauwi ka na ba? Matamlay niyang tanong. Madami pang ginagawa rito sa hotel. Napangiti siya ng mapait. And may meeting pa ako sa labas. Pinunasan ni Rachel ang mga luha sa malinaw na pagsisinungaling ng asawa. Dito rin sa coffee shop ni Claudette, maraming customer. Kunwari niyang kwento. Ganun ba? Sa kondo ka na lang kaya niya matulog. At ako, dito na rin sa hotel. Pagod din kasi ako para mag-drive pa pauwi. Tuwing weekend na lang tayo magkita ya. I need to end this call now, babe. Paalam ni Javier. Walang gana niyang ibinaba ang cellphone. Muli niyang sinuot ang wig at lumabas. Tumanaw siya sa labi pero tahimik na doon. Sa mga nadidiskubre niya ngayon sa asawa, ay mas nangingibabaw ang galit kaysa sa sakit. Galit na lokohin siya nito ng harap-harapan at makipagpalit sa ibang babae na siguradong pinagtatawanan siya sa tuwing siya ay nakatalikod. Hirap na tulak-tulak ni Rachel ang luggage trolley sa pasilyo sa panibagong araw niya sa hotel. Nang matigilan dahil sa sumamuyong isang pamilyar na amoy sa kanya. Sa paglingon niya ay naroon si Veronica na lumampas sa kanya. Agad niya itong hinabol at hinarap.
Ikaw na naman, bellboy? What are you doing? Taka nitong tanong. Wala sa loob na lumapit pa siya rito para kumpirmahin ang amoy na naroon sa polo ng asawa. Bastos! Tili nito hanggang sa may humila sa braso ni Rachel at siya itinulak. Napaigik siya nang tumama sa sahig. This bellboy is a pervert! Sa pagtingala, nakita niyang kuntodo protekta ang asawa sa paiyak-iyak na si Veronica. That behavior is unacceptable here. Singhal ni Javier sa kanya. At naging maamo ang muka nang bumaling sa general manager. Are you okay? Seryosong tumindig si Rachel. Ano lang ho ang katanggap-tanggap dito, sir? Ang kumabit sa may asawa ng may asawa? Seryosong dugtong niya na ikinalingon ng mga ito sa kanya. May asawa kayo, di ba? Tingin nyo anong iisipin niya kapag nakita kayo ngayon? Nagkatinginan sina Veronica at Javier at nang dumating ang ilang empleyado, mabilis na bumitaw ang asawa sa pagkakakapit sa dalaga bago bumaling sa kanya. Hindi ganyan kamalisyosa mag-isip ang asawa ko at huwag mong ibahin ang usapan. Binastos mo ang general manager ng hotel na to. Lumapit si Javier sa kanya. Akma siyang kukwelyuhan pero may humarang sa kanya. Sir, singit ni Barry. Fire this petite and useless bellboy. Sa narinig ni Rachel, doon lang niya napatunayan na hindi talaga siya kilala ng asawa. Dahil sa kahit anong anggulo, ito dapat ang unang makakilala sa kanya. Let's go, Veron. Inalalaya ni Javier ang dalaga paalis. Nagtitimping humarap sa kanya si Barry. Ano bang ginagawa mo? Natigilan lang ito nang naiiyak niyang tinakpan ng bibig gamit ang likod ng nakaikom na kamay. Tanggal na ba ako? Agad na sinundan ni Rachel si Barry nang makapasok ito sa opisina ng kanilang department. Hindi ko naman talaga binastos yung Veronica na yun. Filingera lang talaga siya. Kusa siyang natigilan nang mapatitig sa seryosong kaharap. Bumaba ka na. Baka may dumating na mga guest. Lumaki ang mata niya. Ibig sabihin hindi ako tanggal. Bilisan mo na. Natigilan si Barry nang yakapin siya ng kaharap na bellboy. Maraming salamat. Nasundan na lang niya ito ng tingin ng tuwang-tuwang umalis. Kalalabas pa lang ni Rachel ng elevator, rinig niya nang nag-uusap na dalawang empleyado na dumaan. May kailangan na akong ipasay na papel kay Sir Javier, pero wala daw sa suite niya. Nandoon si Sir sa restaurant kasama si Ma'am Veronica. Mabilis na tinungo niya ang in-house restaurant at naroon nga ang asawa sa isang mesa kaharap ang dalaga na tila nasa isang romantic date. Kaswala siyang pumasok sa loob. Pasimpleng umupo sa di kalayuan. Nang biglang lumingon si Javier, agad siyang nagtago sa ilalim ng mesa at napakunot noo siya nang makita ang pulang high heels na suot ni Veronica ay pinapadaos-dos sa binti ng asawa. Nakangisi si Rachel nang kunin ang cellphone. Ilang beses niyang kinuhanan iyon ng litrato kahit parang sasabog ang dibdib sa galit sa nakikita. Bakit ka nasa ilalim ng mesa? Tiningala niyang isang waiter na nagtataka siyang pinagmamasdan. Mabilis siyang tumayo. Hinagod siya ng tingin nito. Anong ginagawa ng isang bellboy dito? Nagmamadali niyang binalingan sina Javier na kaswal pa rin na nasa mesa. Babalik na ako sa trabaho. Anya sa waiter at mabilis na lumabas ng restaurant. Habang naglalakad, pinakatitigan niya ang mga litratong nakuha hanggang sa may umagaw ng hawak niya. Alam mo bang bawal mag-cellphone sa oras ng trabaho? Gulat niyang tinignan si Barry. Ibalik mo sa akin yan. Iniwas lang nito ang cellphone, mas inilayo pa sa kanya. Pero agad din siyang binalikan ng tingin ng binata nang makita ang naroon. Hirap siyang napalunok. Bakit mo kinukuhanan ng litrato sina Sir Javier at Ma'am Veronica? Mabilis niyang binawi ang hawak nito. Sino ka ba talaga? Dagdag nang naguguluhan na si Barry. Nang lumapit ito, saktong lumabas ng restaurant ang kanilang pinag-uusapan. What's happening here? Sinulyapan si Rachel ni Javier bago nagbaling kay Barry. May problema na naman ba sa bellboy na to? Abot-abot ang kaba niya habang pinakakatitigan ng binata na tuwid ang tingin sa dalawa. Sa oras na ibuko siya ng bell captain ng hotel, maagang malalaman ng mga ito kung sino siya. Barry? Untag ni Veronica. Wala po, sir, ma'am. Nagbibigay lang ako ng instructions sa kanya. That's good to hear. Inirapan siya ng asawa bago hinawakan sa bewang ang dalaga para igiyang maglakad. Doon lang siya napahinga ng malalim nang habulutin ni Barry ang kanyang braso. Captain, hila-hila siya nito hanggang sa makarating sila sa likod ng hotel.
Nang pabalyang bitiwan, nahulog ang suot-suot niyang wig. Doon natigilan si Barry. Kitang-kita niya ang nakaipit na buhok ng asawa na may-ari ng hotel. Mrs. Vista? Si Rachel naman, natatarantang napaupo para pulutin ng wig. May luha siyang napatingala. Bakit kayo nagpapanggap na bellboy at nagtatrabaho sa hotel niyo? Otomatiko siyang lumuhod at hinawakan ito sa kamay. Pakiusap, huwag mong sasabihin to kay Javier o kung kanino man. Pero, Barry, pakiusap. Hinawakan ng binata ng mahigpit ang kamay niya bago siya marahang itayo. Bumalik na tayo sa trabaho. Tanging nasabi nito bago siya iniwan. Ano, BFF? Nagpanggap kang lalaki? Hindi makapaniwalang dugtong ni Claudette. Maaga siyang pinauwi ni Barry matapos yun, kaya diretso siya sa coffee shop ng kaibigan. At talagang bellboy sa hotel ni Javier? Yun lang ang paraan para malaman ko kung sino ang babae ng asawa ko. At nalaman mo ba? Kinuha ni Rachel ang cellphone bago itinapat sa kaibigan. Yung haliparot ngang si Veronica? Tumango naman siya bilang sagot. Hindi nga ako nagkamali sa kutob ko sa kanila. Ano nang susunod mong gagawin? Hindi pa sapat ang mga literatong yan. Dapat makahanap pa ako ng mas matibay na ebidensya. Tama ka. Pwede pa ring lusutan ng magaling mong asawa yan. Kaya kailangan mo ng matibay na patunay. At kapag mayroon na ako nun, isasampal ko yun sa mukha nilang dalawa. Gigil niyang segunda. Paano kapag nabuko nilang nagpapanggap ka na bellboy sa hotel? Sumagi sa isip ni Rachel si Barry. Kahit anong mangyari, hindi ako aalis sa lecheng hotel na yon hanggat hindi nalalaman ng lahat kung paano dumihan iyon ni Javier at ng babae niya. Gabi na nang makauwi siya sa kanilang bahay. 10 oras na ng gabi nang dumating ang asawa. Babe, dumukwang ito para humalik sa kanyang pisngi. Ba't gising ka pa? Buti alam mo pa pala ang umuwi. Seryoso niyang putol dito. May mga Japanese na guys sa hotel. Mga kilala silang negosyante. I need to personally welcome them. Anyway, tomorrow, baka hindi na muna ako makauwi. Humarap sa kanya si Javier na patungo sa CR. Okay lang naman sa'yo babe, hindi ba? Para naman to sa hotel. Nang tingnan niya ang asawa, napakaganda ng ngiti nito. At habang pinagmamasdan ito, nanumbalik sa kanya ang mga kalukuhang ginagawa nito. Kaya ipinapangako niyang pagbabayarin sina Javier at Veronica. I'll take a bath now. Paalam ng asawa bago umalis. Nang makapasok sa banyo si Javier, nagmamadali siyang bumaba ng kama. Kinuha niya ang hinubad nitong slacks. Kinapaka pa niya ang bulsa nun at napangisi siya nang makita ang isang pulang lipstick. Talagang gusto mong mahuli kitang ahas ka? Agad na yumuko si Rachel nang pagpasok sa locker room ay maabutang nagbibihis ang mga bellboy. Mabilis siyang nagtungo sa sariling locker. Sa atin lang to ah. Alam mo bang nagpa-check-in daw si Ma'am Veronica sa isang mamahaling suite? Natigilan siya sa ginawa nang marinig ang isang bellboy. Pinaayos pa nga raw ng romantic yung room, sabi ng girlfriend kong housekeeping. Patuloy pa nito. May boyfriend pala si Ma'am Veronica. Ang akala ko sila ni Sir Javier. Lagi kaya silang magkasama. Loko, may asawa si Sir. Awat ng isa habang natatawa. Bakit nandito pa kayo? Natigilan ang mga nagchichismisan ng mga bellboy nang dumating si Barry. Oras na ng ship nyo. Patuloy pa ng bell captain. Opo sir. Sabay-sabay na sagot ng mga ito bago nagmamadaling umibis ng locker. Nang lumabas ang mga ito, lumapit kay Rachel ang bell captain. Mrs. Vista, kailangan na rin kayo sa trabaho. Sandali. Pinigilan niya ang braso ni Barry. Kilala mo ba kung sinong housekeeping ang inutusan ni Veronica na ayusin ang suite na kinuha niya? Napakunot noo ito. Narinig ko, nakapag-check-in na siya rito sa hotel. Sigurado kung ang asawa kong makakasama niya. Anong balak niyong gawin? Napahinga siya ng malalim nang titigan ng kaharap na empleyado na nagtanong. Natagpuan ni Rachel ang sarili sa harap ng opisina ng general manager. Pasilip-silip siya roon hanggang sa bumukas ang pinto. Ikaw na naman! Bulalas ni Veronica. Ma'am, magsasorry lang po ako sa nangyari nung isang araw. Nagmamadali niyang paliwanag. Magpasalamat ka sa bellboy captain niyo dahil nakiusap siya kay Javier na huwag kang tanggalin. Oo nga po. O ano pang ginagawa mo rito? Sinilip niya ang opisina nito. Para po makabawi ako sa atraso ko sa inyo, lilinisin ko po ang opisina ninyo.
Bago pa ito makapagsalita, mabilis na siyang pumasok sa loob, dala-dala ang mga panlinis. Iiling-iling naman itong umalis. Nang maiwan mag-isa, doon nag-umpisang maghalungkat si Rachel sa mga gamit ni Veronica. Doon niya nakita ang kamukha ng lipstick na nakuha niya sa bulsa ng pantalon ng asawa. Isang USB din ang kanyang nakita. "Veron?" Natigilan siya nang marinig ang boses ni Javier. Bago pa magbukas ang pinto, kunwari niyang ipinagpatuloy ang pagpupunas ng map sa sahig. Halos hindi siya nito napansin dahil nagdiretso agad ang asawa sa ibabaw ng mesa. Inilabas sa paper bag na bitbit ang isang bouquet ng bulaklak. Napahinto siya at napakurap. Nagsulat pa sa isang maliit na papel ang asawa at nakangiting inilagay yun doon. Tumunog ang cellphone nito kaya agad din na lumabas. "Yes, papunta na ako." Nagtungo si Rachel sa lamesa. Napangisi siya nang makita ang magandang ayos na mga bulaklak. Padabog niya iyong kinuha. At nang makita ang sulat, naroon ang maikling mensahe ng asawa para kay Veronica. Agad niyang tinapat doon ang cellphone para kuhanan iyon ng litrato. Tiningnan niya ang loob ng paper bag at napangisi nang makita ang isang pulang lingerie. Kinuhanan niya rin iyon ng litrato. Nang biglang bumukas ang pinto, ay gulantang si Rachel na lumingon doon. Nakahinga lang siya nang makita si Barry. Akala ko kung sino na. Pabalik na si Ma'am Veronica. Ibinalik niya na sa ayos sa mga gamit bago muling hinila ang ibabang drawer at kinuha ang flash drive. "Anong gagawin niyo, Mrs. Vista?" Natataranta niyang binuksan ang laptop na naroon sa ibabaw ng mesa. Isinuksok sa tagiliran nun ang 2 USB. "Kailangan na nating umalis. Sandali lang to. Magbantay ka lang dyan." Kinakabahang sumilip naman sa pinto si Barry, habang si Rachel mabilis na ipinapasa sa isa pang flash drive ang lahat ng laman na nakuha. Tensyonado ang binata nang matanaw ang palapit na general manager. Agad siyang pumasok sa loob, hinila sa braso si Rachel na mabilis isinarado ang laptop. "Saan tayo pupunta?" "Nandiyan na si Ma'am Veronica." Pareho nilang daladala ang mga gamit panlinis at nagtago sa loob ng banyo ng opisina ng dalaga. "My sweet Javier." Kinikilig na sambit ni Veronica nang maabutan ng bulaklak at regalo sa ibabaw ng mesa. Nakangiti ang dalaga na lumapit doon. Inamoy pa ang bulaklak bago sinilip ang loob ng paper bag. Such a naughty guy. Sinulya pa ni Barry ang kaharap, nagigil na nakikinig. Akma itong lalabas ng kanyang pigilan. "Bitiwan mo ko." Walang boses na wika ni Rachel. "Sasakalin ko ang kirida na yan. Wala pa siyang binabanggit na pangalan. Asawa ko ang nagdala ng bulaklak at regalo na yon. Pero wala kayong ebidensya." Doon lang siya tila nagising sa galit. "At kilala ko na kung sino ang housekeeping na in charge sa suit na kinuha ni Ma'am Veronica." "Talaga?" Agad na tinakpan ni Barry ang bibig niya dahil sa lumakas niyang boses. Maarting kinuha ni Veronica ang cellphone at umupo sa ibabaw ng mesa. "Are you ready for tonight? I have a surprise for you." Rinig na rinig ni na Rachel at Barry ang nangaakit nitong boses. 7 in the evening. Don't be late para hindi mo ko mamiss, okay? Maarte itong tumawa nang matapos ang tawag. Inis naman na inalis ni Rachel ang kamay ni Barry. Nakalabas lang sila nang umalis din si Veronica. "Sinong housekeeping?" Bungad niya kay Barry nang makarating sila sa locker. "Si Jana. Nakausap ko na siya. Ang sabi ko, ako nang bahala na mag-ayos ng hotel room. Sasama ko sa'yo." "Ano bang plano nyo?" "Plano kong dagdagan ang mga hawak kong ebidensya." Matapang niyang itinitig ang tingin sa kung saan. "Sa pagkakataon na to, wala nang maitatanggi ang magaling kong asawa na may kalaguyo siya sa mismong hotel na pagmamay-ari niya." Sinulya pa ni Barry ang nakatalikod na si Rachel. Naroon na sila sa suite na kinuha ng general manager. May sinisipat itong kung ano sa loob ng kwarto habang siya'y natigilan sa paglalagay ng bote ng wine sa malamig na bucket. "Barry, halika." Tawag nito sa kanya. Nilingon ni Rachel ang hindi kumikilos na bellboy captain. Kinampayan pa niya ito. "Halika rito." Napipilitan itong lumapit sa kanya. Ipinatong niya ang isang braso sa ibabaw ng balikat nito. "Maganda ba ang pwesto?" "Nang ano?" Tanong naman ni Barry. "Yon." Sinundan ng tingin ng binata ang itinurong kung ano ni Rachel. "Wala akong makita." "Maliit na kamera yon.
Pinakatitigan iyon ng binata. Yan ang magiging matibay kong ebidensya sa kabalastugan ng walang yakong asawa at ng general manager na yon. At ilalabas niyo yun? Nakangiti niyang hinarap si Barry. Sa ngayon hindi pa yun ang plano. Ang gusto ko lang, may sapat akong ebidensya para patunayan ang paratang ko sa kanila. Dahil hindi lang ako ang niloloko nila, kundi ang lahat ng tao rito sa hotel. Naiintindihan ko, Mrs. Vista. Yan na ang huling beses na tatawagin mo ko niyan dahil pinagsisisihan kong pinakasalan ng manlulokong si Javier. Seryosong putol niya rito at gagawin ko ang lahat para maialis ang apelyido niya sa pangalan ko. Desidido niyang dagdag. Maliit itong tumango bago nagsalita. Kailangan na natin umalis. Pupunta si Ma'am Veronica rito para i-check ang kwarto. Muli niyang nilapitan ang kamera na itinago bago sumunod kay Barry na naroon na nakahawak sa pinto. Sinulyapan pa niya ang kamang napakaromantiko ng ayos. Naroon si Rachel nakaupo sa loob ng locker room nang tumunog ang kanyang cellphone. Hello? Walang gana niyang sagot nang itapat iyon sa tenga. Babe, baka hindi ako makauwi. Ganun ba? Mahina niyang tugon. I will be having dinner with my good friend who just came from Austria. Pagdadahilan ng asawa. Tawag na lang ako bukas kung makakauwi ako, okay? Hindi niya nakuhang sumagot. Mabigat niyang ibinaba ang cellphone kasabay ng pagtulo ng marami niyang luha. Tiningnan niya ang suot-suot na wedding ring. Paano mo nagagawang magsinungaling sa akin, Javier? Tanong niya sa sarili. Malapit pa lang sa pinto ng locker room, rinig na ni Barry ang mahinang paghikbi mula roon at nakumpirma niyang nasa isip nang makita kung sino ang naroon. Mabilis na nagpunas ng luha si Rachel at tumindig. Nakapasok na ba sila sa suite? Seryoso siya nitong pinagmasdan. Ayos lang po ba kayo? Tanong nito imbis na sumagot. Hindi niyo kailangang mas pahirapan pa ang sarili niyo. Tatapusin ko ang nasimulan ko. Awat niya sa tila naawa sa kanyang binata. Nakapasok na ba sila sa kwarto nila? Hindi ko nakita si Ma'am Veronica sa hallway, pati na rin si Sir Javier. Wala na silang takas sa akin ngayon. Susugurin niyo sila? Umiling siya nang may ngisi sa labi. Masyado naman ako mabait kung yun lang ang gagawin ko. Anong ibig niyong sabihin? Malalaman mo rin at ng buong hotel. Halos mapaluhod si Rachel nang makarating sa entrada ng coffee shop. Nagmamadali namang lumabas si Claudette at siya'y nilapitan. BFF, anong nangyari? Magbabayad sila. Nakakuyom ang mga kamao niyang sabi. Alam mo na kung sino talaga ang babae ng asawa mo? Oo, at sisirain ko ang buhay nila pareho. Nagkakagulo sa loob ng La Vista Hotel. Kaliwat kanan ng bulungan ng mga empleyado. Napakunot noon naman si Veronica habang nakatapat ang cellphone sa tenga. Javier, what is happening? Bakit parang nagkakagulo rito sa hotel? I have no idea. And nandito ako sa isang project presentation. Sagot ni Javier sa kabilang linya. Pinagsawalang bahala ayon ng dalaga at nagpatuloy sa pagsakay ng elevator. Anyway, hindi pa rin ba umuwi ang asawa mo? It's weird. Ilang araw na siyang hindi umuwi. That's good news. Pwede na tayong magsamang dalawa. Mahirap din ang sitwasyon natin, Javier. Don't worry, gagawa ko ng paraan. Thank you, Jav. Nang magbukas ang elevator, natigilan si Veronica nang makitang huminto sa pagbubulungan ang mga empleyado. Hindi ba kayo sasakay? Nakataas ang kilay na tanong ng dalaga. Nagmamadaling umalis sa mga ito na pinagtaka naman ni Veronica. Nang makarating sa opisina, tumahimik ang mga naroon nang makita ang general manager. What? Ano bang problema niyo? Mas lalong tumahimik ang lahat. Padabog na ibinaba ni Veronica ang bag niya. Bakit ganyan ang tingin niyo sa akin? Walang magsasabi? Galit siyang lumapit sa isang empleyado. Inagaw ang cellphone nitong hawak-hawak. Ma'am, shut up! Natigilan naman ito. Ano bang pinagkakaguluhan niyo? At nang iharap ang cellphone, napatda si Veronica. Naroon ang video nila ni Javier sa isang hotel room. Ang mga litrato at ilan pang video na sila ay magkasama na itinago niya sa isang flash drive. Natatarantang nag-scroll ang dalaga. Naroon ang kuha nila sa ilalim ng mesa ng in-house restaurant kung paano niya akitin ang may-ari ng hotel. Lahat ng pribado't itinatago niyang mga litrato ay naroon. Itinuon niya ang mga naluluhang mata sa empleyado. Sinong nagpadala nito? Sinong may gawa nito? Umiiyak sa galit na sigaw ni Veronica.
Magsalita kayo! Ibinato niya ang ilang gamit sa mesa. Hindi po namin alam, ma'am. Pero halos lahat ng empleyado sa iba't ibang department, mayroon yan. No! Hindi ito pwedeng mangyari! Lakas loob na lumapit ang isang empleyado. No! Hindi ito pwedeng mangyari! Lakas loob na lumapit ang isang empleyado. Totoo po bang kumabit kayo sa may asawa na, Ma'am Veronica? No! Sigaw niya. Nagkakandara pa sa pagtakbo para takasan ng kahihiyang inabot. Si Javier ay kasalukuyang nasa loob ng conference room. So here's my presentation. Nang senyasan ng sekretarya, pinindot nito ang laptop na nakakonekta sa screen projector. Napangiti si Javier nang makita ang gulat sa mga investor. Yes, gentlemen. I know you'll be surprised. Napakunot noo si Javier nang magbulungan ng mga ito at natigilan siya nang marinig ang pamilyar na boses. I'm going there, Javier. Malamyos na tinig iyon ni Veronica. Marahan niyang nilingon ng malaking screen at napaatras siya nang makita ang video nila ni Veronica sa hotel room. Nagtayuan ng mga galit na kaharap. What the hell is this, Mr. Vista? This is unbelievable. Sandali lang, mali ang video. Nangangatal na nagtungo si Javier sa sekretarya para lapitan ng laptop. Nang pindutin ng ibang files, ay video pa rin nila ni Veronica ang lumalabas. Ito ba ang hinanda mong presentation para sa amin? Ang nakakadiri mong affair sa general manager ng La Vista? Hindi, Mr. Arellano, Mr. Chua. Wala na siyang nagawa nang dismayadong lumabas ng conference room ang mga investor. Sapo ni Javier ang ulo nang humarap sa takot na sekretarya. Sinong maglalakas loob na gawin yun? Hindi ko po alam, sir. Mukhang may naka-access na iba sa system ng hotel. Ganoon na rin sa communication natin sa mga empleyado. What do you mean? Nanginginig ang kamay nitong itinaas ang cellphone na mabilis na kinuha ni Javier. Awang ang bibig nito sa nakita. Kumakalat na po ang video at mga litrato ninyo ni Ma'am Veronica. This is not real. Wala sa loob na lumabas ng conference room si Javier. Nang magdiretso sa hotel, ay lahat ng makakasalubong na empleyado, napapahinto at lihim na pinagbubulungan ang may-ari ng hotel. Nakakadiri sila. Dito pa man din sa ipinagmamalaki nilang hotel. Yun ang malinaw na maririnig. Sa labi ay maraming nagkalat na papel. Kinuha ni Javier ang isa sa mga yun. Naroon ang litrato nito kasama ang general manager. May-ari ng sikat na hotel na La Vista na si Javier Vista at general manager nitong si Veronica, ginawang pugad ang hotel sa nakakadiri nilang relasyon. Gulong-gulo si Javier habang iyon ay binabasa. We should leave. Hindi dapat tayo mag-stay sa lugar ng kabit at manluloko. Nang ibaba ang papel, napalinga siya sa paalis ng mga guest. Ma'am, sir, sandali lang ho. Pigil-pigil ng front office manager ang ilang mga guest na dala-dala na ang mga gamit. Sandali. Hinarang ang mga ito ni Javier na pilit na ngumiti. Ma'am, wag mo kong hawakan. Singhal ng matandang babae rito. Natigilan naman si Javier. Nakakadiri ka. Pati na rin ang hotel mo. Kaya aalis na kami rito. Sandali lang. Kahit anong gawing pagmamakaawa ni Javier, umalis ang mga guest kasunod ang ilan pang mga bisita. Javier! Umiiyak na tumakbo si Veronica. Anong gagawin natin? Bakit may camera sa kwarto natin? Galit na putol ni Javier dito. Hindi ko alam. Hindi mo alam? O sinadya mo ang lahat ng to? No, Javier. Bakit ko naman sisirain ang sarili ko? Sir, lumapit sa kanila ang front office manager. 90% po ng mga guest ay umalis na. Napamura si Javier hanggang sa may marinig silang sunod-sunod na pumapalakpak. Huminto ang mataas na takong ng estranghera sa tapat ng mga nagkalat na papel. Nagustuhan niyo ba ang pasabog ko? Rachel? Ako nga. Na-miss niyo ba ako? Kumpiyansang hinubad ni Rachel ang sunglasses na suot at saka siyang umiti. May ngiti pa rin siya nang balingan ng kabit ng asawa. Bakit parang hindi ka masayang makita ko, Veronica? Sinulyapan niya ang hawak ni Javier na papel na agad nitong nilukot bago marahan na lumapit sa kanya. Saan ka ba nagpunta? Ilang linggo kang nawala At magpapaliwanag ako sa nangyari. Dugtong ng nauutal na asawa. Hindi na kailangan, Javier. I know you will understand, babe. Talagang sadyang may naninira sa akin dito sa hotel. Talaga? At sino naman ang gagawa nun? Nabuhayin nito ng loob sa pagsakay niya sa pagrarason nito.
I don't know but I promise, mahanap ko rin siya. Basta huwag kang maniwala na may affair ako kay Veron. Akmang hawakan nito ang kamay niya ng kanyang tabigin. Natigilan si Javier at napatitig sa kanya. Kahit labas na ang mga ebidensya, nakukuha mo pa talagang magkaila? Rachel, please. Hindi ka lang dakilang manluloko. Wala rin kasing kapalang pagbumuka mo, Javier. I will explain. Ikaw lang ang totoong mahal ko. Let's save our marriage. Lahat naman dumadaan sa ganito sa umpisa. Natutukso. Gigil niyang naikuyom ang kamao habang naririnig ang mga iyon mula sa asawa. Aaminin ko naman talaga lahat. Buong puwersa niya itong sinuntok na ikinaatras nito. Awang naman ang labi ni Veronica. Sinungaling ka! Wala kang planong umamin hanggat hindi kita nahuhuli. Dahil nag-e-enjoy ka. At kasalanan mong nagpadala ka sa tukso dahil gusto mo rin at mahina ka. Hingal na hingal sa galit si Rachel habang sinasabi ang mga yon. Hindi naman makapaniwalang hawak ng asawa ang dumudugong ilong. Handa kong tanggapin ang lahat. Just let me make things right between us, Rachel. Pilit na hinawakan ni Javier ang dalawang kamay niya. Wala ka na nga ayusin dahil hindi mo na mabubuo ang tiwalang binigay ko na sinira mo. Hindi ka tao dahil wala kang konsensya, Javier. Walang kapatawaran ng panlulokong ginawa mo at pinagsisisihan kong maging asawa mo. Kahit sinong asawa ipagpapalit ka. Singit naman ni Veronica. Napangisi si Rachel. Akma itong lalapit nang hablutin niya ang buhok nito. At ikaw naman, kahit sinong lalaki makukuha mo dahil ahas ka. Sasagot pa lang ito nang malakas niyang sampalin at nang iharap ang kabila ayun naman ang sinampigan niya. Sunod-sunod yun hanggang sa humarap ito sa kanyang may dugo na ang labi. Pigil-pigil ni Javier ang bewang niya palayo sa kirida nito. Bitiwan mo ako! Papanipisin ko ang makapal na makeup at mukha ng kabit mong yan. Pilit niyang inaalis sa mga braso nito sa kanya. Para silang nasa isang eksena sa pelikula kung paano panoorin ng mga nakapaligid na empleyado at mga guest ng hotel. Akmang hahakbang paalis si Veronica sa pagkapahiya nang hablutin niya ang braso nito. Saan ka na naman magpapalit balat na ahas ka, ha? Bitiwan mo ko, Rachel. Ano? Nahihiya ka ng kabit ka? Muli niyang binalikan ng tingin ng asawa para itong wala sa sarili habang nakatungo. Ngayon pa kayo nahiya, Javier? Let me go! Hinawakan ni Veronica ang kamay niya pero hindi niya binitiwan ang braso nito. Sa halip, binalyan niya ito sa sahig. Sa kalagitnaan ng maliit nilang komprontasyon, dumating ang humahangos na si Claudette bit-bit ang isang kahon. Sorry, na-late yata tong order mong cake sa Grand Revelation mo, BFF. Nakangising hinawi ni Rachel ang buhok. Sakto lang ang dating mo. Lumapit ito sa kanya para abutin ng chocolate cake. Siya naman ay nakangiti iyong kinuha. Anong gagawin mo? Takot na tanong ni Veronica ng balingan niya. Gusto lang naman sana naming kunin ni Claudette ang feedback mo sa gawa niyang cake na to. Isinampal niya iyon sa mukha nito. Naglikha naman iyon ng ingay mula sa mga nanonood sa kanila na parang nasa isa silang sabong. Nakangiti siyang yumuko sa hindi makamulat na si Veronica. Anong masasabi mo? Masyado bang matamis o mapait? Buwisit ka! Sagot nito ng akmang tatayo. Pero madulas-dulas ito sa cake na nagkalat sa sahig bago muling bumagsak sa sahig. Mas buwisit ka dahil kabit ka. Muli niyang hinila ang buhok nito at hinarap. Akala mo ba? Wala akong kaalam-alam sa pinaggagawa ninyo ng asawa ko. Alam na alam kong ikaw ang babae ni Javier. At tunguso mo na to na laging pulang-pula. Pinisil niya ang malagkit na magkabilang pisngi ni Veronica. Sadya mong iniwan ng lipstick mo sa pantalo ng asawa ko para iparating na ikaw ang babae niya. Ngumisi siya habang nakatitig sa hirap na si Veronica. Nagmamalaki ka na pumatol sa iyo ang may asawa na? Halos maalog ang ulo nito ng kanyang bitawan. Hindi rin magtatagal ang isyu na to. Malilinis ko ang pangalan naming dalawa ni Javier. Lakas loob na saad nito. Sunod-sunod ang sarkastiko niyang pagtawa. At tingin mo, hahayaan kong mangyari yun? Nakangiting may kinuha si Rachel sa bag at itinaas yun. Akin na yung flash drive na yan. Ang daming mas intimate na video ang narito. Paano mo nakuha yan, Rachel? Napatingin siya kay Javier na para bang bumalik sa hintatao. Ginamit ko lang naman ang utak ko. Hindi mo katulad. Masyado ka kasing busy sa kaladkarin mong general manager. Kaya hindi mo namalayan ang nangyayari sa paligid mo. Nanatili itong naguguluhan.
What do you mean? Kahit si Veronica ay takang-taka. Naalala niyo ba si Rico? Nakangiti niyang tanong. Ikaw yung bellboy na yon? Tanong ng babae ng asawa. Bravo, Veronica! May natira pa palang katiting na talino sa'yo. Nagtrabaho ko sa hotel na to para kumuha ng mga ebidensya at mahuli kayo. Itinuon niya ang matalim na tingin kay Javier. At nakita mismo ng mga mata ko ang mga ebidensyang yun. Kung ano ang totoo mong relasyon sa kanya at kung paano mo dungisan ang sarili mong hotel. You mean ikaw ang lahat ng may kagagawa na to? Oo, Javier. Ako ang nagplano ng lahat. Yung mga video, litrato at pagpapakalat sa buong hotel. Ginawa ko yun. Seryosong lumapit si Rachel sa nabiglang asawa. Noong akala mong hinayaan kitang magpakasaya, gumawa ko ng paraan para mahanap ang sagot sa mga hinala ko. At kung ano man ang naging sagot, hindi lang ako ang nakaalam, kundi ang buong La Vista. Hindi ka ba proud sa nagawa ng asawa mo, Javier? Nangaasar niyang tanong. Akma siyang lalapitan ng galit na asawa nang may humarang sa kanya. Buddy, seryosong pumagitna ito sa kanila. Get out of my way. Singhal ni Javier sa empleyado. Hayaan mo siya. Kaswal na utos ni Rachel sa binata. Hindi pa ako tapos sa kanya. Bahagya itong umatras at tumindig sa tabi niya. Paano mo nagawa sa akin to, Rachel? Naiiyak na tanong ni Javier. Natatawang sinilip niya ang mukha nito. Luha ba talaga yan? Just answer me. Galit na sigaw ng asawa. Paano mo nagawa sa akin to? Naglaho rin ang ngiti niya nang kalmadong sumagot. Huwag mo kong agawan. Linya ko yan. Ako ang dapat magtanong nun sa'yo, Javier. Gigil niyang sabi. Hinayaan kitang magtrabaho para sa lecheng hotel na to, pero hindi kasama doon ang trabahuhin ng ibang babae. Kaya ginawa ko to para magising ka na sa kaibangan mo. Dahil hindi niyo ako habang buhay maluloko. Sunod-sunod at malakas niyang wika. Lumapit si Rachel kay Veronica na nanatiling naroon sa sahig kasama ang nagkalat na cake. Agad itong umiwas nang akalang sasaktan niya. Hinablot lang naman niya ang bag na nahulog sa kanya kanina. May inilabas siya roon na mga papel na hinagis niya sa mukha ni Javier. Hindi ko kayang makisama pa sa kasing dumi mo. Anong ibig mong sabihin? Nag-file na ako ng petition para mapawalang bisa ang kasal natin. What? Sinulyapan nito ang mga dokumento sa sahig. You can't do this, Rachel. Saad nito nang siya ay balingan. Nagawa ko na, Javier. Kaya malaya na kayo magsama ng ahas na yan. Dahil wala na akong pakialam sa inyo. Pinuputol ko na ang koneksyon mo sa buhay ko. Nilinga niya si Veronica. Sa'yo na ang walang kwentang lalaki na to. Bagay na bagay kayo. Pareho kayong walang kwentang tao. Inirapan niya ito bago tumalikod. Rachel, please. Pakiusap ni Javier pero hindi na siya lumingon pa. Sa labas ng hotel ay pasakay na si Rachel ng sasakyan nang dumating ang ilang kotse. Akmang susunod si Javier sa kanya nang harangin ng mga kamag-anak nito. Anong nangyari, ha? Anong ginawa mo sa asawa mo? Sa hotel? Nasa balita ang La Vista at halos lahat gustong i-boycott ang hotel. Sandali lang, Uncle. Nag-pull out na rin ng investment ang mga investor. Malulugi ang hotel at isa lang ang sinasabi ng publiko. Hindi sila pupunta sa La Vista dahil sa maruming pamamalakad mo. Ipinahiya mo ang pangalan at negosyo natin. Patuloy ng tiyuhin ito nang gigil na kinwelyuhan ng pamangkin. Si Rachel naman ay muling isinuot ang sunglasses bago sumakay ng sariling kotse. Ang flash drive na hawak ay inilusot niya sa bintana. Naroon ang kinontak niyang reporter na sinaluyon. Ikaw nang bahalang magpakalat niyan sa balita. Yes, Miss Rachel. Ngumisi siya bago tuluyang nagmaneho. BFF! Sinalubong si Rachel nang nakangiting si Claudette nang lumabas siya ng airport. Mahigpit silang nagyakap ng kaibigan. Namiss kita, kamusta ka na? Napangiti siya. Humaba ang pagbabalik tanaw niya kung paano niya pinanagot ang dating asawa at babae sa pagtataksil sa kanya. 3 taon na rin ang lumipas nang mangyari yun. Pagkatapos nun, nagbakasyon siya sa ibang bansa. At masasabi niyang nakatulong iyon sa paghilom at pagbuo muli niya ng puso. Nagdiretso sila sa pastry restaurant na bagong dagdag sa negosyo ng kaibigan. Ang daming balitang nakalagpas sa'yo. Sumimsim siya ng juice at sinalubong ang tingin ni Claudette. Tulad ng ano? Tulad ng nabankrupt na ang hotel ni Javier. Tuluyan ang nagsarado yung main branch ng La Vista. Habang ang ibang branch
Ang tito niya nang nagpatakbo noong nakulong siya. Si Veronica naman, ayun, pagkatapos makulong, nagtago na sa malayong probinsya para makaiwas sa pangungutya ng mga tao sa kanya. Pagkatapos malaman ng buong bansa ang pagiging kabit niya. Mahabang kwento nito sa kinahinatnan ng buhay ng dalawa. Ayoko nang may matulad sa akin, Claudette. Ayoko may matulad pa sa masalimuot na pinagdaanan ko. Sana maging tanda ng nangyari sa buhay ko sa iba dyan. Sana may matutunan sila sa kwento ko. Gusto ko makonsensya pero hindi ko magawa dahil hindi naman nila yung naramdaman nung lokohin nila ako. Wala kang kasalanan, BFF. Yun ang kabayaran sa kapusukan nila. Ngumiti sa kanyang kaibigan. Basta ang mahalaga ngayon, panibagong buhay ito para sa'yo. Tumango naman siya. Sandali, order tayo ng sweets. Itinaas nito ang kamay. Waiter? Ngingiti-ngiti si Claudette nang humarap sa kanya. May bago kong poging waiter. Natigilan si Rachel sa lumapit sa kanilang mesa. Naroon ang lalaking tumulong sa kanya. Si Barry. Tumayo si Claudette. Mag-take ka muna ng break, Barry. Sa pilitang iniupo ito ng kaibigan sa kaharap niyang silya. Mag-usap kayo, okay? Bago siya lampasan ng kaibigan, bumulong pa ito sa kanyang tenga. Lagi kanyang hinahanap sa akin. Seryoso siyang napatingin kay Barry nang maiwan silang dalawa. Kamusta kayo, ma'am? Rachel na lang. Naghinang ang mga mata nila pagkatapos ay parehong napangiti. Nang araw na yon, naging mas malapit siya kay Barry nang walang sinasaktang iba. At wala na rin siyang dahilan para muling umalis pa at magpakalayo-layo pa. Sa pagkakataon na ito sa buhay niya, pakiramdam niya, malaya na siya sa panluloko ng iba at sa inakala niyang makakasama niya habang buhay. Napatunayan ni Rachel na sapat ang lakas na mayroon siya para protektahan hindi lang ang sarili, pati na rin ang kanyang puso, na ngayon kaya na niyang ipagkatiwala sa binatang si Barry, na noong may pagkakataon na idismaya at saktan siya ay hindi nagawa.